Ngayon mga repa, ay magkwekwento ko sa inyo na mga karanasan ko sa teacher. Okay. Bago ko simulan ng kwento, gusto ko lamang sabihin sa inyo mga repa, nakakagaling ko lamang sa sakit, kaya baka manibago kayo sa boses ko. Kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo ngongo ang pagsasalita ko. Pero ngayon mga erp, ay magkwekwento ko sa inyo na mga nakakatawa at hindi ko malilimutang experience sa teacher. At kung isa ka din pasaway na estudyante katulad ko dati, ay baka na-experience mo na din to. At para naman sa ating mga batang manonood, ay hindi ko kayo kinukonsinte na gayahin yung mga ikikwento ko dito. Kung ayaw nyo mapagalitan kayo ng mga magulang nyo. Kasi, pawang mga eksperto lang ang mga nakakagawa nito. Unahin kong ikwento sa inyo mga repa, yung mga panahon na dinadalaw ako ng kaburingan sa klase. Kasi imbes na magsulat ako sa notebook o kaya naman makinig sa tinuturo ng teacher ay kung ano-anong pinaggagawa ko para naman maganahan yung mga ilang brain cells ko sa utak at mawala yung kaburingan na nararamdaman ko. Kaya minsan, ang ginagawa ko ay nagdo-drawing na lang. One time nga, nag-drawing na lang ako nung nagdi-discuss yung teacher namin. Pero hindi yung basta-basta drawing lang, ma friend. Kasi nagmalapikaso ako at drawing ko yung teacher namin na nagtuturo sa unahan. Talaga naman tawan-tawa yung dalawa kong kaibigan sa mga pinaggagawa ko. Hanggang maya-maya ay napansin na ng teacher namin na sobrang gulo namin dun sa likod. Boys at the back, what's the commotion all about, eh? Ma'am, nakita ko po, dinodrawing kayo ni Rio. Ay aba, magaling ah. At pagkatapos nun, ipinatayo ako sa unahan habang nagkaklase para makita daw ng lahat yung aking drawing. Pero hindi pa doon nagtatapos mga repa. Kasi meron pa akong isa pa nakakatawang experience dati nung nabuboringan ako sa klase. Noong mga panahon kasi na yon, ay nagsusulat yung teacher namin sa blackboard. Tapos imbis na isulat ko sa notebook, yung mga sinusulat niya sa blackboard, ay ang inaatupag ko ay ang paggagawa ng eroplanong papel. Tapos nung nagawa ko na, ay papaliparin ko sana papunta doon sa kaklase kong babae. Pero nung pinalipad ko, ay napaganda ata yung hagis ko. Kasi talaga naman lumipad yung eroplano ko, palibot ng room namin. Kaya naman napukaw yung atensyon ng mga klase ko doon sa aking eroplanong papel. Tapos maya-maya ay dumiretso yung eroplano ko papunta dun sa teacher namin. Sabay dumiretso dun sa ulo. Ang nakakatawa kasi dito ay yung teacher namin na yon ay malapad ang noo. Yung tipong kalahati ng bunbunan may anit. Kaya naman talagang ang galit ng teacher namin noon. Habang yung mga klase ko ay nagpipigil tumawa. Buti na nga lang hindi nalaman na ako yung nagpalipad ng eroplanong papel. Nakakatakot pa naman yung teacher namin na yun pag nagagalit. Kaya nung pagkatapos ng klase, ay doon lang kami nakatawa kasi naging landingan daw ng eroplano yung noon ni sir. Ang sunod ko na maikikwento sa inyo mga repa, ay nakatikim kami ng tropa ko ng sample sa aming teacher. Pumunta kasi saglit sa office yung teacher namin noong mga panahon na yon. Tapos ito namang isa kong tropa ay nagawa ng papel na pinapaputok. Yung pag inampas mo sa hangin inaputok na malakas. Ako yung mapayapa nga lang nakaupo noong mga panahon na yon. Tapos maya-maya ay bigla niyang pinaputok sa tapat ng tenga ko. Talaga namang iging yung tenga ko sa sobrang lakas. At syempre, di tayo mapahig na hindi nakakagante. Kaya gumawa din ako ng akin. Talaga namang laga pa ka ng tunog sa classroom dahil sa amin. Tapos maya-maya ay hindi namin napansin na nakabalik na pala yung teacher namin. Habang kami ay walang kamalay-malay at tuloy pa din sa pagpapaputok ng papel. Sinisitsitan na nga kami ng isang kaklase namin nun pero hindi namin naririnig. Hanggang maya-maya ay may bigla na lang lumipad papunta sa amin na flying notebook. Buti na nga lang hindi kami natamaan at sa pagitan lang namin dumaan yung notebook. Tapos pagtingin namin, ay nakatitig na sa amin ang nakakatakot yung aming teacher. Lapit kayo dito. Akin na yung pinaglalaroan nyo. Tapos nung paglapit na paglapit namin, ay kinapita kami dalawa ng kaibigan ko sa anit nung aming teacher. Sabay hinila pataas. Talaga namang mapapatingkayad ka na lang sa sakit. Kulang na nga lang ay magsayaw kami ng bali ng mga oras na yon. Kasi talagang tingkayad na tingkayad kami. Sure ako sa mga batang 90s dyan ay alam na kung gaano kasakit yun. Kasi sa tingin ko hindi na ginagawa yun ng mga teacher ngayon. Kasi dati talaga, pag napuno sa'yo yung teacher, ay pihadang may lilipad papunta sa'yo. Meron pa nga namamalo ng ruler o kaya naman meter stick. At kung ano-ano pa. Buti na nga lang yung pangihila lang sa anit ang naranasan ko nun. Sunod ko na maikikwento sa inyo mga repa ay isa sa nakakatawa at hindi ko malilimutan pangyayari sa school. Noong mga panahon kasi na yon ay nasa kalagitnaan kami ng aming klase. Di ko natanda kung napasandal ba yung teacher namin nun sa blackboard o kaya naman napaupo siya dun sa table na may chalk. Basta ang nangyari nun ay nagkaroon yung teacher namin na madaming chalk sa puwitan ng slacks niya.
Kaya ang kinalabasan ay hindi makapagturo ng ayos si sir kasi pumagpag na siya ng pumagpag sa puwetan niya. Noong mga panahon pa naman na yun, nakaupo kami ng mga tropa ko sa unahan. Tapos bigla lumapit sa amin si sir, sabay tinanong dun sa isa kong tropa kung madumi ba daw yung puwet niya. Tapos itong tropa ko na to ay lutang ata ng mga oras na yon kasi ang ginawa niya ay kinamot yung puwet ng teacher namin. Oh yeah. Ang gulat ko nga nung ginawa niya yon, kaya napatawa na lang kami lahat dun sa room nung ginawa yun ng tropa ko. Sabay yung teacher namin ay napahiya yata kaya sobrang galit dun sa tropa ko. As in hindi na nagklase, nagsermon na lang magdamag. Pahirapan nga ako magpigil ng tawa nun kasi baka madamay ako sa sermon. Kaya naman tawanan kami malala pagkatapos ng klase. At lutang nga daw yung tropa namin noong mga oras na yon. Kasi ang sinabi ng teacher namin noon ay kung madumi. Pero ang pagkakarinig pala ng tropa ko ay kamute. At dahil sa lutang daw siya, ay hindi na daw niya inisip kung bakit, kaya kinamot na lang daw niya. Meron din ba kayo mga paboritong teacher, mga repa? Kasi ako, meron ako mga paboritong teacher dati na excited ako pag sila na yung magtuturo. Yung isa ko nga paboritong teacher ay minsanan lang magturo. Kasi imbis na magturo siya, ay ang ginagawa niya ay kinekwento na lang niya yung talambuhay niya sa amin. Tawan-tawa nga kami ng mga tropa ko so tuwing nagkwekwento yung teacher namin na yon. Yung tipong mapi ang subject pero ang tinuturo niya sa amin ay kung paano manghuli ng paniki. Yung sunod ko naman na paboritong teacher ay minsanan lang din magturo kasi ang lagi niyang pinapagawa sa amin ay maggamas at maglinis sa school. At dahil saglit na lang naman niya kami bantayan, ang ginagawa na lang namin ng mga tropa ko ay maglalaro imbis na maggamas. Eto naman sunod ko na paboritong teacher mga repa ay excited kami ng mga tropa ko pag siya na yung magtuturo. Kasi minsan hindi na siya nagtuturo at pinapanood na lang kami ng pelikula. One time nga pinanood kami ni sir ng Every Child is Special. Ay walan Jo mga repa. Talaga namang iyakan kami lahat sa classroom.